Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon pong April 30 taong 2024. At ang atin pong nakikita rito ay ang daily chart time frame ni Shiba Inu kung saan ay patuloy pa rin po siya sa paglalaro dito sa ating bullish flag pattern na binubuo ng dalawang kulay puting linya. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, check po muna natin yung kanyang performance dito, ayan. Red na red po siya. Yan yung kanyang performance dito sa 7 days, 24 hours at saka 1 hour ago. Yung kanyang 7-day performance ay bagsak po siya ng 10.36%. Halos kapareho po siya, magkapareho po sila kay Dogecoin. Yan, pero mas matindi yung nararanasan ngayon na pagbagsak ni Dogecoin. Mas ayan, nung itong nakalipas na 24 oras ay bagsak po siya ng 2.66%. Samantalang itong si Shiba Inu ay nasa at least bagyang 0.65%. Ayan, yung dalawang malalaking, pinakamalaking meme coins natin dito ay medyo nagpapakita po ng hindi magandang performance. Di tulad po ng ibang mga meme coins natin dito, mula kay Pepe pababa, ay at least ayan, may kulay green po sila. At ayan, yung kanyang trading volume naman po ay umangat naman po ng 58.21%. Ayan. Malaki po yan na pag-angat o paglagot sa kanyang trading volume. Kaya mapapansin po natin dito na nagkakaroon na siya ng parang nanghihina na po yung kanyang pagbagsak o nanghihina na po yung selling pressure kasi umangat yung kanyang trading volume. Kaya ayan, mukhang parang dito po siya magkakaroon ng recovery or dito siya parang mukhang dito po siya magkakaroon ng pagtalbog. Kaya yan, yung kitang-kita po natin dito yung nabuong candlestick kahapon ay ang haba po ng kanyang karayom at maliit yung kanyang katawan. Sinyalis po yan na mukhang magkakaroon siya ng rejection or dito po siya tatalbog. Pero iba po kasi ang ipinapakita ng ating mga indicators dito. Pero bago po natin ayan, bago po natin basahin yung indicators natin dyan, ay check po muna natin yung kanyang yung kanilang latest na tweet dito sa kanilang official X account. Kaya ayan, wala pa rin pong bago. Ayan, last April 26 pa yung kanilang latest na tweet dito. Kaya dito na po tayo dito sa Shibburn portal para check po natin yung kanilang latest na pagsusunog dito. Ayan, bagsak po ng 88.34%. Yan yung last 24 hour na burn rate natin. Kasi may nagsunog lamang po ng 1.2 million na SHIB tokens. Ayan, kahapon po yan. Yan. Pero bakit kahapon ay may nagsunog naman po rito ng 3.2. Yan, 3.2 million na amount ng SHIB. Ayan, tapos hindi nag-reflect dito. Last 24 1.2, parang may mali yata sa kanilang burn rate dito. Hindi tumutugma yung mga nakikita natin dito sa latest burn transactions natin dito sa burn rate natin dito. Ayan, kasi yesterday ay ayan, may 1 million pa. Dapat 3, 4, 5, at least mga 5 million na SHIB tokens yung nasunog kahapon. Ayan, pero ayan, bakit nasa 1.2 lamang? Ayan, yesterday po ito, last 24 hours na rin po ito. Ngayon ay ito po yung mga latest. May nagsunog naman po ngayon ng 1M. Parang dito po yata kinuha yung ngayon, yung latest. Yung parang last 24 hours, dito po pala yan. Ayan, kaya 1.2. Ayan, yan po pala yung latest, yung nakikita natin dito na ayan, yung hours ago nakalagay rito. Kaya yan po siguro 1.24, kaya last 24 hours.
Akala ko yung last 24 hours ay yung buong nasunog yesterday. Ayan. Or nasa nakalipas na araw. Yun pala ay yung mga hours ago yung nakalagay dito. At least may nakikita pa rin po tayo na patuloy na nagsusunog. Ngayon ay balikan na po natin ang pagte-technical analysis. Ayun, nagpapatuloy na po siya sa kanyang pagbagsak. Yan kasi nabasag po kasi yung support line natin dito. Yan. Nabasag po ito kahapon yung 40 digits 2431. Kaya pag nagkaroon po tayo ng breakout sa support line ay talagang magpapatuloy po ito sa kanyang pagbagsak. Kaya yan, gaya po ng ating mga nakalipas na projection, kung sakaling nabasag ito, support line natin ay talagang magpapatuloy po siya sa kanyang pagbagsak hanggang dito po sa sunod na support line natin dito sa ibaba. Ayan. Hanggang dito po sa support line natin dito na 40 digits 2085. Kaya dapat ay nakaabang po tayo rito ng buy pending position dito sa 40 digits 2085. Yan, nabasag. Yung ating dalawang indicators po rito, ayan, bearish na rin kasi kulay red. Kaso manipis po yung kanyang katawan pero kulay red pa rin po yan. Pero yung ating yung matindi po yung signal natin dito ay yung ating QQE mode indicator. Yan, kulay red tapos lumalaki yung kanyang mga QQE bars. Ibig pong sabihin ay talagang lumalakas po talaga or nakakalamang po talaga yung selling pressure. Kaya po siya bumabagsak. Ngayon, check po natin sa kanyang 4-hour chart time frame. Dito po kasi sa kanyang 4-hour chart time frame ay ayan, nagkaroon po tayo ng readjustment sa ating trend support line dito. Ayan, kinuha po natin yan sa mga rejections dito at saka yung latest rejections po niya dito. Kaya nabuo yung ating trend support line na yan. Ngayon ay naglalaro po siya dito sa pagitan ng resistance line na po ito. Yung nabasag na ito sa ating daily chart time frame. Kaya update po natin ito. Kulay green. Lahat ng mga kulay green ay nagsisilbing mga resistance line. Kaya yan, resistance line na po yan. Kaya hirap na po siyang makabalik sa ibabaw unless na mabasag po niya ulit. At dito po sa ating 4-hour chart time frame ay ayan na po yung nangyayari. Yan, bumangga po siya ulit. Kanina, nitong mga nakalipas na ilang oras ay umangat po siya, bumangga po siya sa resistance line natin dito. At ayan, napaatras po siya. Kaya mukhang maglalaro po siya dito sa loob. Yan, or sa pagitan ng ating resistance line dito at trend support line. At abangan na lamang po natin kung saan po siya magkakaroon ng breakout. Kung dito po siya magkakaroon ng breakout sa resistance line natin dito, ay syempre, ayan, angat po siya. At magpapatuloy po siya sa kanyang pag-angat at babanggain po niya yung upper portion ng ating bullish flag pattern dyan. Pero pag dito po siya magkakaroon ng breakout, ay ayan na po, magpapatuloy po siya sa kanyang pagbagsak. Ayan, babagsak po siya hanggang dito sa sunod na support line natin dito sa ibaba. Kaya ito na rin po yung tinututukan natin dito sa 4-hour chart time frame ni Shiba Inu, kung saan po siya magkakaroon ng breakout. Ayan, balik na po tayo dito sa daily chart time frame natin. Dito sa daily chart time frame natin ay talagang malakas po kasi ang bearish signal natin dito. Kaya ayan, mas mataas po talaga ang chances na ito po ay magpapatuloy lamang sa kanyang pagbagsak. Kaya ayan, pagdating po sa pag-i-spot trading ay syempre nakahanda po ako rito. May buy pending position po ako dito or order. At saka syempre dito na rin buy pending order. Yan, dito po talaga mas malaki ang gusto kong bilhin dito sa 40 digits 1771. At ayan, nandyan pa rin, nananatili pa rin yung ating bullish flag pattern dito. Napakahaba na ng kanyang flag pattern dito. At ayan po ang aking technical analysis update sa araw na ito dito kay Shiba Inu.
At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.